Iyon mga bro, nag-shutdown yung ating 12 volt system, yung BMS ng ating 12 volt system nag-shutdown. Gawa ng nalobat siya. Pag bumaba kasi ng 8.5, pag na-reach nyo yung 8.5 volts, magka-cut off yung discharge ng ating BMS. So para maiwasan natin yan, maglalagay tayo ng battery protection board. Lalagay tayo ng battery protection board dyan sa baba para yun ang magkakat ating output para hindi siya ma-discharge ng sobra. Yan po yung battery protection board. Ikat natin yung dito. Yung pala hindi ko natagtag yan. So ito po, ayusin natin yung BMS natin. Nabihugot na lang, sasabay na natin siya sa ating active balancer para dihugot na lang sila. Isang terminal lang lahat. Then kakabit natin yung battery protection board. Yan ang gagawin natin ngayon. Ito na yung isang battery pack natin na 12 volts na isa sa nag-shutdown yung BMS nya gawa nung nalobat. Ang BMS kasi na to ay pagka na-reach nya yung 8.5 volts na battery pack mo ay ikakat nya yung discharge, kaya nawalan po ng display dito. So para maiwasan yan, magkakabit tayo ng battery protection board. At the same time, para madaling i-reset itong BMS natin, tatanggalin natin siya sa pagkakarekta sa battery. Idadaan natin siya dito sa socket ng balancer. Ayan, nilagyan ko na ng hinang. Yan, para pag hinugot natin, sabay silang mawawalan ng supply, BMS tsaka ating active balancer. So yan yung ating gagawin ngayong araw. Lalagay tayo ng battery protection board. At the same time, nilipat natin yung wiring ng ating BMS. Hindi na nakarekta sa battery, dadaan natin siya ng socket dito, kasabay ng yung linya ng BMS. Yan, tainang na nakakonect sa ating active balancer. Yan, nilagyan ko na rin ng tape para hindi basta-basta matatanggal. Try natin ngayon kung magkaka-output na itong ating BMS pag kinabit natin. Yan, ito na yung galing ng galing ng battery. Negative 4.2, 8.4 tsaka 12.6 yung connection nya. Ayusin na lang natin yan pag naglagay na tayo ng talagang papfinal na natin to. Try natin ikabit ngayon kung puputok. Ikabit na natin ng maayos, kaya pala ayaw kanina, hindi na nakakabit ng maayos. Ayan, meron na siyang output. Naka na yung BMS natin, activate na. Ito yung discharge nya, meron siyang output. Doon nakakabit yung ating voltmeter, kaya alam natin na meron tayong output sa ating tawag dito, BMS. Mas safe kasi pagka dito natin ginamit, mawawalan kasi ng function ng ating BMS kung sa tayo magkakabit ng ating load sa tawag dito, sa charge controller. Kasi yung charge controller natin meron din meron ding load. Pwede rin tayong gumamit doon, kaya lang kasi sayang naman tong BMS natin kung hindi natin gagamitin yung discharge nya. For safety, kagaya nito, nag-low volt yung ating battery pack, umabot siya ng 8.5, kinat ng ating BMS, kaya nawalan tayo ng discharge. Kaya yun yung isa. Ayan. Sa ganitong type ng BMS, may isa pa palang sikreto rito sa BMS. Ayan, wala siyang output, diba? Ayan, wala siyang output kasi nag-shutdown yung ating BMS. So, ang gagawin lang natin dyan mga brother, isa sa, kung ayaw nyo idaan dito, kung ayaw nyo lagyan ng socket,
yung mismong BMS nyo para tanggal-tanggal na lang kayo. Pwede rin naman nating para ma-reset siya, yung negative volts nito, negative ng ating discharge, i-short natin dun sa negative ng ating battery. Parang iba-bypass muna natin ito ang ating BMS na kanyang discharge. Bypass lang. So, try natin ha. Huwag akong magkamali ang sundot kasi one hand tayo. Ito yung discharge at yun yung 0 volts ng ating BMS. Hopefully huwag mag-short. Yun, di ba? Karoon na siya. Pag tinanggal natin, okay na. Yun lang yung isang technique. Kung gusto nyong nag-shutdown yung ating BMS na yan, i-reset lang natin. Yung purpose lang naman natin kaya naglagay tayo ng socket para just in case na magpalit tayo ng BMS, isang hugot lang, tanggal na silang dalawa. Hindi na natin kailangan pang maghinang-hinang pa. Ayan. Ayan, activate na ulit ang ating discharge ng ating BMS. Ayan, maglalagay tayo ng ito. Lilipat natin ito dito. Dati na nakakabit ito eh. Lilipat na natin dito. Siya yung magpo-control sa ating discharge. Magkakat sense nito ng ating protection board na let's say ang set natin is 10 volts. Pag na-reach yung 10 volts, ikakat na kagad na. Hindi na ang ating BMS hindi niya na i-cut off ang power supply kasi malayo tayo. 2 taon na naman tayo hindi makakabalik. Pag si misis lang hindi niya magagawa yun at takot sa kuryente. Yan. Yan ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng kabit lang na natin. Ayan. 10.8, 10.8, 10.8. Yan yung isang 10.7 pa lang kasi kakabit ko lang nito. Ito yung pinagsama natin ng socket ng BMS tsaka ng active balancer. Yan, yan yung pambalot natin. Pangit. Good morning kuya. Yan. Ito, binibidyo ko yung gawa ko. Yan na yung ating battery protection board. Ito yung input nya. Yung supply nito manggagaling dito sa battery natin. Yan, dito sa ilalim ng ating circuit breaker. Yan. Then ang kanyang output ay magsusupply naman sa ating 12 volts relay. Ang contact ng 12 volts relay natin, yun yung magkakat at sa ating load dito. Sa positive line lang tayo. Ito pa yun, hindi ko pa kinabit kasi nga hindi pa siya nakaset. Yan, tuturo ko naman sa inyo mamaya ang paano iset yung parameter nito. Battery protection board. Yan. Kaya muna natin siya mag-charge kasi nagcha-charging siya para mabalance na rin yung dalawang battery na to kasi binaklas ko nga to. Kaya habang ito ay nagcha-charge pang isa. Pero para siyang nakakabit yan sa output. Ayan, makikita nyo wala na tayong rito. Wala na tayong ginagamit na load sa ating charge controller. Ayan, isiset lang natin siguro ng 10 volts. Magkakat na yung DC load natin para ma-protection na natin yung ating battery na hindi ma-discharge ng gusto. Dapat hindi natin pinapababa ng 3 volts per cell. Ayan. Okay, balik ako mamaya pagka magsiset tayo ng ating battery. Halimbawa, pag siset natin dito ng actual voltage, halimbawa yung voltahe ng ating battery is 10.9 yan, 10.9.
gagawin din natin 10.9 yung sa module natin sa protection board. Yung left side na button, yan, press nyo lang ng matagal, huwag nyong bibitawan. Yan, pag nag-blink, bitaw na kayo. Tapos ang pagdagdag, kaliwa rin, lagyan natin 10.9. Tapos pabayaan lang natin siya ng ilang segundo, kulang pa ng isa. 10.8 ang reading nya. Yan, so click ulit tayo. Okay, sumobra 10.9. Hindi niya makuha ang 10.9. Yan, yun yung pag-adjust. Tapos ang low voltage protect natin, halimbawa magkakat siya sa kung anong voltahe. So yung display natin, magpindot tayo ng isa, yun yung low voltage natin, 10.5. Kung gusto natin baguhin yun, double click natin tong left side. Oy, yan, nakikita mo nyo nabiblink yung button nya. Yan, ibig sabihin pwede ka na mag-adjust. Yan, 10.6. Ilagay lang natin, halimbawa ilalagay natin to sa 11. Sa 11 natin ilalagay, yan, 11 volts. Then hayaan lang muna natin siya ng ilang mga segundo. Yan, okay na, 11. Tagang ayaw niya mag 10.9 yun, 10.8 lang na-read niya. Yun yung pagsiset natin ng low voltage. 11 yung low voltage natin, halimbawa lang yun. Ngayon ang set naman natin ng high voltage natin dun sa isa kanina. Click mo to, click ulit sa left, sa right. Yan, yung 1.6 na yun, makikita nyo kung 11 yung ano natin, kung 11 yung low voltage natin, i-add natin yung 1.6 volts. Since na tayo ay naka 18650, ang maximum ano nito ng bawat cell ay 4.2. So 4.2 times ano lang tayo, 12.6 lang, times 3, maximum 12.6. So tama lang yung ano natin na 11 yung low voltage natin, tapos yung add natin is 1.6, magiging 12.6 yung high voltage natin, cut off. Pero hindi natin isasagad dun sa ano na yun. Kung tutuusin, dapat nasa 12.5 o 12.4 lang tayo para hindi naman masagad ng gusto yung battery natin. Yun ang pag-adjust ng ating battery protection board. Ulitin ko, kung gusto mong babaguhin to, click ng matagal ang left side, then pwede ka na magbago-bago. Yan, hanggang 12, bawas, kanan. Hindi ko talaga makuha yung 12.9 ito eh. 10.9, 10.8 talaga lumalabas. Hindi makuha. Tapos yung low voltage nya, click mo siyang isa, click ulit, double click mo na siya, magbago na siya. Yan, 11, pwede mo siyang bawasan, pwede mo nating bawasan ng 0.5. yan, 10.5 halimbawa, yung cut off ko ng output nya 10.5, mamamatay na yung relay. Yan, papatayin niya yung relay. Ito yun, yung output nya, papatayin niya yan pag bumaba siya ng 10.5, nakat niya na yan. Kaya hindi madidrain ng gusto yung ating battery. At tapos ang kanya namang tawag dito, dagdagan natin to, ay mali. Yan, dito naman sa kanan kung gusto mo siyang babaguhin. So 10.5 plus, lagay natin 12.1 lang to, magdagdag tayo ng mga dalawa siguro, 1.8. now kung 2 magiging 12.5,
bawas tayo 1.8 lang, mga para 12.4 lang. Pwede rin pala natin isagad kasi nga may cut off naman yung ano natin. No. Kaloko na. Yan, gawin natin siyang 2. Yan, 2. High voltage sa 2. Yan. Ngayon, paano natin i-manual na dadayain natin, halimbawa gusto natin na magkaroon na pumalo na kagad yung relay natin para magkaroon tayo ng output. So itataas natin to, hindi natin susundin yung actual voltage ng battery natin, itataas natin siya para ma-reach mo yung 12.6. i-on niya kaagad tong relay natin. So subukan natin ha, sa voltahe niya, taas natin ng 12. Lagyan natin 12 point, tumaas tayo ng 12.7 na 12.8 na. Yun, pumalo yung ating relay. Ito, pumalo na. So pag na-reach yung voltahe na yun, tsaka pa lang siya mag-on. So since na hindi naman natin siguro maabot yung 12.6 na voltahe rito, so ano lang natin, 12 volts pwede na. Kung ang set natin is 10.5, magdadagdag tayo ng 1.5 para 12 volts, mag-on na ang ating control. Okay, so balik natin sa 10.9. 10.9 voltage natin is 10.9. Yan, mamamatay ang ating LED na yan. Hindi pa pala kasi hindi niya pa nare-reach yung low voltage natin na 10.5. Diba? Yung ano natin dito is 10.5. Hindi niya pa na-reach. Baga hindi pa siya umabot dun sa ano yun, kaya nakabuhay yung ating relay. Ngayon, ang susunod natin na gagawin ay double check ko lang yung kanyang 2. Di tama lang, 12 point siya, 10.5 plus 2, 12.5. Bawasan natin, gawin natin 1.5 para 12 lang eksakto. Ay, mali, pindot natin. Uy, yan, gawin natin siyang 1.5 lang para sa eksaktong 12 mag-on na siya. Kasi kagaya ng panahon ngayon makulimlim, baka hindi niya maabot yung tawag natin, yung 12 volts. Paktay na. Hindi tayo magkakaroon ng ilaw sa output natin, hindi tayo magkakaroon ng output voltage. Ayun, balance na yung dalawa, 10.9 tsaka 10.9. Ito lang di natin makuha ng 10.9. Buwan natin sa 11. Teka lang, banal yata na pindot ko. Kasi 11 na rito sa taas yun. Mapapansin yung 11 volts na. Kaya 11 volts dinagay natin. Pero dito 10.9 pa lang yung battery natin. Ayan. Yan po yung pag-adjust set ng parameter ng ating battery protection board. Okay. Ito muna ang ating vlog for today. Paano i-reset ang ating BMS at magkabit ng battery protection board. Ingat-ingat na lang ang lahat at God bless us all.